Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 801 hanggang Kabanata 810. Kabanata 801. Sa sandaling ito, muling nagsalita si Fiona, na nakangiti, tama, Mr. Watson, hindi lamang ang manugang kong ito ay isang mahusay na manlalaban ngunit siya rin ay dalubhasa sa ilang mga kasanayan. Tinawagan ko siya ngayon sa pag-asang matutulungan kanya. Talaga. Sabihin mo sa akin. Umiti si Lawrence, na curious. Ang aking manugang ay isang mahusay na medical na practitioner at alam ang lahat tungkol sa medisina. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol sa isang batang may bahay ng isang primera klaseng aristokratikong pamilya sa Eastfield, si Sharon George ng pamilyang George. Siya ay dumaranas ng kakaibang sakit, isa na naging dahilan ng kanyang katabaan, nagsimulang magkwento si Fian Amga kabayanihan ni. After she finished her story, she said, sabihin mo sa akin, hindi ba siya kahanga-hanga? Tinulungan niya talaga itong pamayat sa loob ng 3 araw. Mula sa isang malaking mataba tungo sa isang payat at napakagandang dalaga. Anong himala? Para makapagbawas ng napakaraming timbang sa loob ng 3 araw, dapat ay kamangha-mangha siya sa kanyang ginawa. Ulalas ni Irene nang marinig iyon. Tumingin siya. Tingnan mo ako. I've been gorging myself with a lot of good food, and now there's so much fat around my waist, sabi niya. Maaari mo ba akong bigyan ng isa sa mga miracle pill na iyon? Tulungan mo din akong pamayat. Please, isang tipid ng ngiti lang ang isinali niya nang marinig iyon. Mayroon po akong gamot, ma'am, pero hindi ko lang ito maibibigay sa inyo, sagot niya. Sobrang mahal. Hindi ka pwedeng umasa na mabibili mo ito sa maliit na halaga. Biglang nakaramdam ng hiya si Irene. Walang problema. No problem at all, mabilis na sabi niya, ngumisi. Sabihin mo sa akin kung magkano ito. Bibili ako sa'yo. Siyempre, ang isang bagay na napaka-epektibo ay may mataas na halaga. Nakinig si Jayden sa palitan at biglang nakaramdam ng dismaya. Napaka-calculative mo. Itinuro namin sa iyo ang pagkain ito na nagkakahalaga ng mahigit sa $1,000,000 at humihingi ka pa rin ng pera para sa isang tableta. Hindi ka ba nakakita ng pera sa buhay mo noon? Dito, huminto muna siya saglit bago nagpatuloy ng maluwag pero hindi rin naman kami nagkukulang sa pera. Sabihin sa amin kung magkano ito. Ituturing na lang natin ito bilang kawang gawa. Gayunpaman, pasimpleng ngumiti. Dapat kayang bayaran ng pamilyang Watson ang gamot, di ba? Dahil marami kayong pera, sabi niya. Actually, hindi naman ganoon kamahal. Ang isa ay nagkakahalaga lamang ng 300 milyon. 300 milyon. Ang isang solong slim pill ay nagkakahalaga ng 300 milyon. Niloloko mo ba ako? Agad na sumigaw si Jayden, ngunit mabilis na ngumiti. Mukhang sinusubukan mo kaming lokohin, alam mong mayaman kami, ha? Tinabi niya. Sumagot, sinabi ko na sa iyo na mahal ang gamot. Ito ay dahil ang batayang gastos ay talagang mahal, at higit sa lahat, ito ay epektibo. Ang isang tulad ng iyong ina ay hindi magkakaroon ng maraming mawawala pa rin. Kung uminom siya ng tableta ngayon, matutunaw ang lahat ng taba niya ngayong gabi. Ganoon ba kababalaghan? Halata namang mapanguyam si Jayden. Tigay kong ganoon. 300 milyon ito, sabi niya. Ibigay mo sa akin ang account number mo at ako na ang maglilipat. Pero kung hindi pa pamayat ang nanay ko bukas, kukunin ko na ang ulo mo. May lakas ng loob ka pa bang gawin itong deal? Bakit ayaw ko? Agad na binigay ang kanyang account number. Mahirap para kay Jayden na magpatuloy. Ngunit hindi siya maaaring umatras sa sitwasyon ngayon, kaya't nakanganga lamang ang kanyang mga ngipin habang inilipat niya ang $300 milyong sa. Parehong alam iyon ni Selena at Fiona ay talagang nangangikil sa ibang tao dahil lamang sa ang huli ay kumilos ng napakataas at makapangyarihan. Gayunpaman, hindi nila akalain na bibili talaga si Jayden gamot ni para mapangalagaan ang kanyang dignidad. Dahil nagkaroon sila ng pagkakataong kumita ng $300 milyong sa kaunting pagsisikap, natural na hindi sila nag-abala na pigilan siya. Bukod sa, inilipat ang $1 bilyong na kinita niya sa huling pagkakataon sa bank account ng pamilya Taylor kahapon lang.
Ngayon ay kulang sila ng pera. Nag-aalala rin si Selena kung ano ang gagawin nila sa hinaharap. Siyempre masaya siya na kumita nitong 300 milyon. Mabilis na pinasok ang kamay sa bulsa at nagpaikot-ikot dito. Nang mailabas niya ito, isang tableta ang nakalagay sa kanyang palad. Itinutok niya ito kay Irene. Magaling ang anak mo, ma'am. Isa siyang filial. Ito ang slimming pill na binili niya para sa iyo. Medyo natigilan si Irene. Simple ka lang maglagay ng ganyang kamahal na gamot sa bulsa mo. At hindi man lang nakalagay sa kahon. Bumisi. It's actually not that precious, at least, hindi sa akin. $300 million lang, tama ba ako? Kabanata 802. Words rendered Irene, Lawrence, and the others speechless again. Ito ay malinaw na ang taong ito jacked up ang presyo. Di bale nangikil siya ng $300 milyong mula sa mga ito, ngayon ay talagang sinasabi niya na hindi ganoon kahalaga ang gamot. Talagang hindi ito ganoon kahalaga. Hindi naman mahal kung ito ay magiging epektibo para sa ina. At hindi rin ito ganoon kahalaga, ngayon na iniisip ko ito. Pagkatapos ng lahat, ang iyong ulo mismo ay malamang na nagkakahalaga ng 300 milyon. Ito ay isang magandang ulo upang sampal. Natatawang sabi ni Jayden. Halika. Kain tayo. Nakangiting wika ni Lawrence. Alam niya kung anong klaseng tao ang kanyang anak. Nakangiti ang lahat habang nagsasalita si Jayden. Parang nagbibiro pero kung ang gamot niya ay lumabas na hindi gaanong epektibo, at sa $300 milyong na pinaggastos niya sa mga ito, siya ay tunay na maghuhukay ng sarili niyang libingan. At saka, kung hindi dahil sa paghikayat ng kanyang asawa na makipagkita sa dating bell ng kanilang klase at makita kung ano ang lagay nito, hindi niya gugustuhing sumama. Pakiramdam ko, ang pagkain na ito ay isang pag-aaksaya ng kanilang mahalagang oras. Umiti si Fiona. Napakatawa mo, young Master Watson. Marunong ka talagang magbiro. Dito, napatingin siya kay Irene sa tabi niya. Naaalala ko na ang matandang master ng pamilyang Watson ay naghihirap mula sa ilang kakaibang sakit, sabi niya. Pagkatapos nating kumain, sunduin natin ang manugang ko para tingnan siya. Baka mapagaling niya ang matandang master. Huwag mo nang isipin yon. Ang aking lolo ay sumasailalim sa paggamot sa loob ng ilang buwan sa Amerika, at siya ay hindi pa rin magaling kahit na ang kanilang medikal na industriya ay napaka-advance. Paano umaasa ang iyong manugang na mapagaling siya? Nagdududa na ako sa slimming pill na sinabi niyang makakatulong sa aking ina na magpapayat. Matanda na ang lolo ko. Kung hindi niya pagalingin ang lolo ko kundi papatayin siya, malamang na hindi siya mamamatay mag-isa. Kakalag ka rin kanya, tita, pati iyong pinakamamahal mong anak. Inikat ni Jayden ang baso ng red wine sa kanyang kamay, dahan-dahang nagsalita, may lamig ng ngiti sa kanyang mga labi. Ito ay isang pagbabanta. Siguradong banta. Medyo natakot si Fiona. Tumingin siya. Kung hindi ka sigurado dito, huwag mo nang gawin, she said. Babalik na lang tayo pagkatapos nating kumain. Pagkatapos ng lahat, ang sakit ni Old Master Watson ay hindi anumang regular na sakit. Hindi man lang siya gumaling pagkatapos magpagamot sa ibang bansa. Okay lang ako. Hindi ko pa kilala si Old Master Watson. Nagkibit balikat. Talagang ayos lang siya dito. Kung hindi siya binubuli ni Fiona na pumunta at ay diagnose ang pamilyang Watson, hindi siya pupunta. Higit pa rito, ang pamilya ay naglagay ng napakataas na hangin. Talagang ayaw niyang pagalingin ang matanda. Ayos ka lang ba? Sa tingin ko, kwek-kwek ka lang. Alam mo namang hindi mo kayang gamutin ang sakit ng lolo ko kaya bigla kang nagilty. Sumilay si Jayden ng walang halong ngiti. Pero ito ay marahil para sa pinakamahusay. Pumunta kami dito upang maghanap ng pinakamahusay na mga ospital at pinakamahusay na mga espesyalista para sa paggamot. Paano maihahambing ang isang tulad mo sa isang espesyalista? Napangiti siya pagkatapos niyang marinig iyon. Sa totoo lang, walang puwang para sa paghahambing. Hindi kasi ako nagsasawang ikumpara ang sarili ko sa kanila. Si Sharon George ay nakakita ng maraming mga espesyalista dito dati, ngunit lahat sila ay walang silbi pa rin. Talaga.
I'm really curious now, natuto ka ba ng Western medicine o Chinese medicine? Umiti si Lawrence. Tinasabi ng tatay ko na ang ilan sa mga Chinese medicine practitioner ay medyo magaling. Sa totoo lang, gusto kong subukan ito dahil sa tingin ko ang Western medicine ang pinakamagaling. So much better than Chinese medicine. Ngunit iginiit ng matanda na mas mainam ang Chinese medicine na posibleng gumaling ito sa kanyang karamdaman. Kaya gusto kong maghanap ng Chinese medicine practitioner sa pagkakataong ito at subukan ito para sirain ang kanyang mga ilusyon tungkol dito. Maliwanag na minamaliit ni Lawrence ang Chinese medicine. Nagsasalita na para bang wala itong pakinabang. Ako ay isang Chinese medicine practitioner. Ang iyong ama ay may magandang lasa. Ang pagsasanay ay hindi nakakaakit ng pansin dahil mas kakaunti ang mga alagad ng Chinese medicine ngayon. Karamihan sa mga medikal na estudyante ay natututo ng Western medicine, lubos na nakakalimutan ang tungkol sa Chinese medicine. Nagbigay ng nakakalokong ngiti. Ngunit ang Chinese medicine ay nakakapagpagaling ng maraming sakit na hindi kaya ng Western medicine. Talagang iniisip ko na ang Chinese medicine ay mas mahusay kaysa sa Western medicine. Kung ganoon nga, bakit hindi ka pumunta sa bahay namin at isagawa ang iyong mga salita? Posible na hindi mo matukoy kung anong sakit ang mayroon siya. Mamamatay si Lolo nang walang imek. Natawa talaga si Jayden. Kabanata 803. Nakasimangot habang pinagmamasdan ang ngisi sa mukha ni Jayden. Pakiramdam niya ay parang walang pakialam ang mag-ama sa sakit ng matandang amo. Bukod dito, mukhang naghahanap sila ng mga doktor para sa matandang Panginoon, ngunit wala ni isang bakas ng kalungkutan sa loob nila. Mahirap sabihin kung nasa bingit ng kamatayan ang matandang master. Oo naman. I'll give it a shot since masyado ninyong binabaliwala ang Chinese medicine. Wala naman akong masyadong gagawin. Tutulong lang ako sa pagpapagaling sa matandang master kung ganoon. Nagunat ng mga braso at mahinang nagsalita. Nakatutok ang mga mata niya kay Lawrence na nakaupo sa tapat niya. Mabilis niyang napansin na kumikibot ang mga sulok ng labi ng kausap nang banggitin niya na pagagalingan niya ang matandang amo. Nabalisa siya. Gayunpaman, ang kanyang pagkabalisa ay mabilis na nawala na parang hindi pa ito naroroon. Lahat tama. Ngunit magkano ang sisingilin mo sa amin sa pagkakataong ito? Hindi mo naman pwedeng gawin ito ng libre, di ba? Dapat may consultation fee man lang kahit hindi mo siya magamot. Nakangiting tanong ni Lawrence. Huwag kang mag-alala. Hindi na kita sisingilan sa pagkakataong ito at hindi na ako sisingilan pagkatapos ko siyang gamutin. Bakit gusto kitang singilin? Pagkatapos ng lahat, maaari kong ipakita ang mga himala ng Chinese medicine at ipakita sa iyo kung paano ito mas mahusay kaysa sa Western medicine. Nagsalita siya habang ngumunguya sa kanyang pagkain. Kaya natigilan ang kanyang mga salita. Maya-maya pa ay natapos na silang lahat sa pagkain. Bahagyang hindi nasisiyahan si Fiona kung paano sinabi niya na magbibigay siya ng paggamot ng libre. Ngunit nagpasya siyang manahimik nang isipin niya kung paano siya kumuha ng $300 milyong kanina. Hindi nagtagal, nagmaneho sila patungo sa isang villa. Nasa itaas ang matandang master. Dadalhin kita doon. Ang aking kapatid na babae ay kumuha ng isang espesyalista. Hindi ko alam kung nakabalik na siya. Nakangiti si Jayden habang nagsasalita. Dinala niya at ang iba sa ikalawang palapag. Pagdating pa lang nila sa entrance, nakita na nila ang nabanggit na specialist na naglalakad palabas ng kwarto. Nagawa na ba niya ang diagnosis? Paano nangyari? Agad namang humakbang si Lawrence at nagtanong nang makita ito. Umiling ang espesyalista. Wala akong mahanap. Ginawa namin ang lahat ng mga pag-scan na magagawa namin gamit ang aming makinarya, ngunit wala kaming nakitang mali. Ito ay kakaiba. Mukhang hindi rin magaling ang mga doktor dito. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Jayden. Pinaikot ni Melinda ang kanyang mga labi sa isang mapait na ngiti. Kailangan pa rin nating subukan kahit anong mangyari. Pupunta ako sa ibang ospital bukas at kukuha ako ng isang tao upang masuri siya. Tila totoong nag-aalala si Melinda sa kalusugan ng kanyang lolo. Pagkatapos niyang magsalita ay lumingon pa siya para tingnan ang matandang nakahiga sa kama sa kwarto.
Mahigpit na nakakunot ang kanyang mga kilay. Hayaan mo akong tingnan. Confident ako na kaya ko siyang gamutin. Nakikita ko ang lahat sa isang sulyap na kangiti siya habang nagsasalita. Kabanata 804. Hindi pwede. Masasabi mo kung ano ang problema sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanya. Bahagyang nakaawang ang labi ni Melinda. Laking gulat niya, naghihinala na mali ang kanyang narinig. Tumingin siya kay Irene. Ma, sino? Sino ito? Doktor ba siya? Tumanggaw si Irene. Son-in-law ng close friend ko. Tinasabi niya na isa siyang Chinese medicine practitioner. Tungkol sa kanyang mga kasanayan sa medikal, hindi ako masyadong sigurado sa aking sarili. Ano ang sinasabi mo? Isa akong espesyalista sa lugar na ito at marami na akong nagamot na kakaibang sakit noon. Mayroon akong isang magandang reputasyon sa Eastfield. Wala kaming mahanap na kahit isang problema kahit na pagkatapos magpatakbo ng napakaraming pagsusuri ngayon, at ngayon ay sinasabi mo sa akin na masasabi mo kung ano ang mali sa isang sulyap. Bullshit! Ang mga salita niyang nagparamdam sa espesyalista na para siyang sinuntok sa tenga. Aalis na sana siya kasama ang ilan pang mga doktor at hindi siya nasisiyahan matapos marinig mga salita ni. Agad siyang umikot at nagsalita. Siguradong nagsisinungaling ka. Si Doktor. Duman dito ay lubos na nakaranas ng mga pasyenteng malapit ng mamatay, agad ding sinabi ng isa pang doktor. Matapos pakinggan ng mga doktor na nagsasabi ng lahat ng ito, si Melinda, na kanina pa'y tuwang-tuwa, ay biglang nabalisa. Hindi siya makasigurado sa kanya ngayon. Ang lalaki ay mukhang bata at hindi siya nagsagawa ng anumang tamang pagsusuri. Paano niya madiagnose ang anumang bagay mula sa isang sulyap? Kung tama ang hula ko, Ginoo, nalason siya. Nakangiting sabi sa lahat. Habang sinasabi niya ito, sinadya niyang ibinaling ang tingin kay Lawrence. Kapansin-pansin, bahagyang lumibot ang ekspresyon ng lalaki nang marinig niya ito. Gayunpaman, mabilis siyang ngumiti. Hindi pwede. Matagal nang may sakit ang tatay ko. Paano siya nalason? Tinabi niya. Matagal na siyang namatay kung siya nga. Ubo-ubo. Tila nabalisa ang matandang amo nang marinig niya ito. Agad siyang umubo ng 2 beses at tumalsik ang dugo sa kanyang bibig. Lolo, mabilis na tumakbo si Melinda at gumamit ng tisyo para punasan ang dugo. Lumalala na talaga ang sakit mo, Lolo. Ano ang dapat nating gawin? Pagkasabi niya nun, tumakbo siya pabalik at humawak kamay ni. Sir, nalason ba talaga ang lolo ko? Masasabi mo ba? Dahil alam mong nalason siya, masasabi mo ba kung anong lason ito? Malalaman mo kung paano ito gagamutin, di ba? Huwag kang mag-alala. Treat mo na lang siya. May pera kami para dito kung gagawin mo. Biglang nakaramdam ng hiya, ang kamay niya ay hinawakan ng isang babae at isang dalagang nasa early 20s, at that. Marahan niyang binawi ang kanyang kamay. Miss Watson, ngayon ko lang siya nakita, dahan-dahan niyang sabi. Wala pa akong maayos na check-up sa kanya, kaya hindi ko alam ang buong kondisyon. Kailangan kong kunin ang pulso niya bago ako makasigurado sa anuman. Lahat tama. Mangyaring gawin ito, Ginoo. Tuwang-tuwang nagsalita si Melinda na para bang may hawak na salbabida. Tumigil ka na sa pagsasalita ng basura. Paano siya nalason? Kung lason ang kaso, paano natin ito lubusang nakaligtaan? Kulang na lang sa lakas ang matandang master ngayon at normal na ang lahat bukod pa sa pag-ubo niya ng dugo. Doktor. Dumanhaf galit na galit. Kalahating araw na silang nagpapatakbo ng check-up gamit ang lahat ng uri ng mga makina upang magpatakbo ng diagnosis, at gayon pa man, hindi nila masabi kung ano ang mali sa matandang master. Ngayon kung ang isang batang upstart ay nasasabi ang lahat mula sa isang sulyap, ito ay katulad ng paghampas sa kanilang lahat sa mga mukha. Ito ay magiging lubhang nakakahiya kung ang balitang ito ay lumabas. Napansin niyang hindi hahayaan ng espesyalista na mawala ang problema, kaya sinabi niya, isang payo para sa iyo, umalis ka na. Hindi ka man lang mapahiya kung masasabi ko talaga kung ano ang mali. Kabanata 805. Ikaw, galit na galit ang lahat ng mga doktor. Lahat tama.
Ipapacheck up ko ngayon si Old Master Watson. Walang gulo ang pinapayagan. Kailangan ko lang isa sa inyo ang manatili. Para sa iba sa inyo, mangyaring lumabas at isara ang pinto. Kahuli, itinali ang kanyang mga daliri sa likod at nagsalita sa walang kwentang tono, Miss Watson, please stay behind. Ang natitira ay maaaring pumunta. Lahat tama. Umalis na tayo dito. Hahayaan natin mag-check up ka ng maayos. Madilim ang ekspresyon ni Lawrence. Tiningnan niya ng matagal sa pag-aakalang wala na sigurong ma-detect ang binata. Sa isang iglap, lumabas ang lahat at isinara ni Melinda ang pinto sa likod. Dumating siya kanina. Doktor, may dahilan ba kung bakit mo ako hiniling na manatili? Hindi pa nga nakakapagsalita ng maayos ang lolo mo ngayon, di ba? Ang kanyang lalamunan ay tila maayos, ngunit siya ay tila hindi makapagbigay ng lakas upang magsalita. Tama ba? Hindi sumagot sa tanong ni Melinda, sa halip, ibinalik niya ito ng isa pang tanong. Tama iyan. Ikaw, hindi mo pa kinukuha ang pulso niya. At alam na alam mo ang kalagayan niya. Lalong nagulat si Melinda. Pakiramdam niya ay posible iyon may potensyal na masuri ang kanyang lolo. Tumingin ang matandang master. Ibinuka niya ang kanyang bibig, may gustong sabihin, ngunit wala siyang lakas para gawin iyon. Walang iba kundi katahimikan ng bumalot. Mayroon akong ilang bagay na ayaw kong sabihin sa iyo. Natatakot ako na hindi mo ito kakayanin. Nagpakawala ng hininga. Pagkatapos ay idinagdag niya, sinabi ko sa iyo na manatili dahil maaari kong sabihin na mayroon kang isang magandang relasyon sa matandang master. Wala akong tiwala sa iba. Ano pong pinagsasabi niyo, sir? Tinasabi mo na nalasan ang aking lolo, at ngayon ay sinasabi mo sa akin na wala kang tiwala sa iba. Huwag mong sabihin sa akin, tatay ko, halata namang hindi tulala si Melinda. Mabilis siyang nahuli at napatikip ng kamay sa bibig niya sa gulat. Hindi pwede. Bakit niya sinasabotahe si lolo? Tinubukan ni Melinda na manatiling kalmado hanggat maaari, kumikislap isang mapait na ngiti. Actually, hindi mo na kailangang mag-alala lahat, sir. Kakayanin ko, sabi niya. Ako ang batang may bahay ng bahay na ito, pero hindi nila ako gaanong gusto dahil inampon at pinalaki ako ni lolo. Ang taong pinakamamahal sa akin sa pamilyang ito ay ang aking lolo, at ayoko talagang makita siyang mamatay. Kung gagawin niya, wala akong kamag-anak sa pamilyang Watson. Natatakot ako na lalo pa nila akong i-bully, baka paalisin pa nila ako. Natapos ang realization. Ngayon niya lang naintindihan kung bakit nag-aalala si Melinda sa kanyang lolo, kung bakit mahal na mahal niya ito. Kaya iyon ang likas na katangian ng kanilang relasyon. Pagkatapos niyang pakinggan ang kwento niya, ngumiti siya. Kung ganoon ang kaso, makakapag-relax ako ngayon, sabi niya. Kung ganoon ay masasabi ko sa iyo ang ilang bagay. Talagang hinala ko na ang iyong ama, si Lawrence, o ang iyong kapatid ay may kinalaman sa pagkalaso ng iyong lolo. Kung bakit, hindi ko alam, dito, napahinto upang sumulyap sa matandang nakahiga sa kama. Pero naniniwala ako na malalaman ng matandang master. Buti na lang at dumating ako ngayon. Kung nahuli ako ng 2 o 3 araw. Imposibleng mailigtas ang iyong lolo kahit na ang mga Diyos mismo ang dumating. Naglakad siya papunta sa gilid ng matandang master, inilabas niya ang isang kahon na gawa sa kahoy mula sa kanyang bulsa. At binuksan ito, at nakita ang maraming pilak na karayom sa loob. Alam kong naririnig mo ako, sir. I'll perform acupuncture on your first, then dapat makapagsalita ka pansamantala. Ngunit ito ay panandalian lamang, at hindi ka na makakapag-usap ng marami. Kailangan mong magpahinga ng mabuti pagkatapos nito. Magsusulat ako ng isang reseta para sa iyong apo sa isang sandali. Kukunin niya ang gamot at kailangan mong gamitin ito sa iyong paliguan. Ibabad ang iyong sarili sa solusyon ng kalahating oras araw-araw. Dapat ay ganap kang gumaling kung magpapatuloy ka sa loob ng 1 buwan. Nagtusok ng karayom sa braso ng matandang master habang nagsasalita. Kabanata 806. Ayan yon. Taglit na natigilan si Melinda, saka siya nagsalita. Matagal nang nasa katawan niya ang lason. Ito ay isang kakaibang lason. Paunti-unti lang nitong sisirain ang buhay niya.
Lahat ng makinarya na ginagamit ng mga western na doktor na iyon ay hindi makakadetect ng anuman. Kahit na magagamit ko lang ang gamot ko para tumago sa balat niya ng paunti-unti, dahan-dahang naglalabas ng lason. Talagang walang panandali ang solusyon dito. Paliwanag niya, nakangiti ng nakakaloko. Kung totoo ang sinabi mo tungkol sa tatay ko na siyang nagbigay ng lason, ano ang dapat nating gawin? Tiyak na ipagpapatuloy niya ang pagbibigay ng lason. Nabalot ng takot si Melinda nang maisip niya ito. Hihingal. Sa sandaling ito, ang matandang master ay biglang dumura ng isang subo ng lason na dugo at nabawi niya ang kakayahang magsalita. Siya ay lubhang mahina. Nang magsalita siya, ang kanyang boses ay malupit at seryoso. Yung ungrateful bastard. Yung walang kwenta, backstabbing, lying moron. Gusto ko talaga siyang sakalin gamit ang sarili kong kamay. Lolo, makapagsalita ka na. Sabihin mo sa akin, bakit ka nilaso ni Ama? Tanong agad ni Melinda. Yung walang utang na loob na baboy. Pinayuhan ko siya na ihinto ang paggawa ng hindi kanais-nais na negosyo, na itigil ang paggawa ng lahat ng uri ng mga karumal-dumal na gawain. Tiyak na nilaso niya ako ng palihim. Ang matandang master ay nagdikit ng ngipin. Halos humusbong ang galit sa kanyang mga tainga. Kailan? Maaari mo bang sabihin sa akin, sir? Tanong, nakatingin sa matanda. Pumunta sila dito para sa iba pang dahilan. Makikipagpalitan sila ng mga kalakal sa isang grupo ng mga tao dito, mga larawang kinunan ng palihim, mga ganoong bagay. At saka, maraming kabataang babae ang inagaw ng Green Sky Hall, at gagamitin din nila ang mga ito para sa palitan. Napatingin ang matanda, isang pilit ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Bakit ko sinasabi sa iyo ang lahat ng ito? Walang kwentang sabihin sa'yo. Walang konsensya o pagsisisi ang anak ko sa ginagawa niya ngayon. Siyempre ang Green Sky Hall ay patuloy na magpapatakbo ng negosyong ito. Pero hindi ko akalain na kikidnapin pa nila ang mga kabataang babae para ipadala sa Amerika. Napakuyom ang mga kamao nang marinig ang sinabi ng matandang master. Bukas na lang sila magpapalit, tama ba? Isiguraduhin kong mapupuksa sila bukas. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tumingin siya sa matandang master at nagsalita, magpahinga ka at gumaling sa kapayapaan, Ginoo. Gagaling ka. Kung tungkol sa anak mo, karapat-dapat siyang mamatay. Huwag kang mag-alala. Maliban na lang kung magpasya siyang hindi samiput bukas, tiyak na mamamatay siya. At ikaw ay, tinitigan ng matandang master kalituhan ang pumupuno sa kanyang tingin. Ang batang ito ba ay hindi isang doktor? Maliban na lang kung may itinatago siyang nakakatakot na lihim na pagkakakilanlan. Hindi mo naman ako masisisi, di ba, sir? Kung papatayin ko ang anak mo, nagtanong, sa halip na sagutin ang tanong. Natahimik ng ilang segundo ang matandang master. Sa huli, sinabi niya, naghukay siya ng sarili niyang libingan kung siya ay mamamatay. Ngunit nagdala siya ng ilang magagaling na manlalaban dito. Natatakot ako na baka mahirapan siyang patayin. Higit pa rito, napakalakas ng Green Sky Hall dito. Kaya sa tingin ko, malaki ang posibilidad na mamatay ka kung maglakas loob kang makialam dito. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, Ginoo. Iningatan ng kanyang mga karayom. Sana ay makarecover ka kaagad at mabuhay ng payapa sa natitirang mga araw mo kasama ang apo mo. Kapag binuksan ko ang pintong iyon, nagtitiwala ako na pareho kayong magpapanggap na hindi mo narinig ang anumang sinabi ko, tama ba? Huwag kang mag-alala. Wala na akong anak, halatang wala nang pakialam ang matandang master. Tinubukan niyang pigilan ang kanyang anak na magpatuloy sa maling landas, ngunit hindi niya akalain na susubukang patayin siya ng kanyang anak. Nagdulot ito ng kaguluhan sa loob niya. Matapos sabihin ng matandang master ang huling pangungusap na iyon, ang kanyang boses ay unti-unting naging paos, at hindi nagtagal ay bumalik siya sa hindi na makapagsalitang muli. Samantala, nag-isip sandali. Pagkatapos ay dinala niya si Melinda sa balkonahe. Ihanda mo ang sarili mo. Parehong bulok si Lawrence at Jaden, pero baka okay lang si Irene, sabi nito sa kanya. Kung talagang pupunta sila para sa palitan bukas, susundan ko sila at papatayin ko sila. Kabanata 807.
Huminto sandali bago nagpatuloy, pagdating ng panahon, halatang hindi kaya ni Irene na pamahalaan ang mga ari-arian at kumpanya ng Watson, kaya dapat handa kang pumalit. Tinasabi ko na sa'yo para maging handa ka rin sa pag-iisip. Nilaibot ng mga mata ni Melinda ang silid sa narinig words, then she responded, Mister, salamat sa pagpapaalala sa akin. Hindi magiging madali para sa akin ang mag-isa. Ako din, nandidiri sa ginawa nila. Pagkatapos kong kunin ang negosyo ni Watson, sa palagay ko ay magbebenta ako ng ilang mga ari-arian at babalik sa Daxia at magsimula ng ilang negosyo sa pamumuhunan. Tumigil sandali si Melinda saka nagpatuloy, matagal nang gustong bumalik ni Lolo Watson sa Daxia. Naniniwala akong tutulungan niya ako sa pamamahala ng negosyo pagkatapos niyang gumaling. At sa wakas ay tatangkilikin ni Lolo ang kanyang takip silim na taon ng masaya at mapayapa sa ating inang bayan, Daxia. Manam, agad na nagningning ang mga mata ni Melinda nang marinig ang plano ni Melinda. Gusto ko ang plano mo. Napakaganda. Sige, bubuksan ko na ang pinto. Sa susunod na sandali, iniunat ang braso at binuksan ang pinto ng kwarto. Pagkabukas ng pinto ay agad na pumasok sina Lawrence, Jayden at ang iba pa. Paano na? Nagawa mo bang malaman kung anong uri ng lason ito? May antidote ba? Isang nag-aalalang tingin ang bumabalot sa feature ni Lawrence, kinakabahan ang tono nito. Si Melinda na nakatayo sa tabi, malamig ng ngisi sa puso niya. Kung hindi kay Lolo Watson mismo na binalak siya ni Lawrence na patayin, talagang iisipin niya na si Lawrence ay isang anak na nagmamalasakit sa kanyang matatandang tao. Ngayon, ang mapagpanggap na pag-aalala na ipinakita ng kabilang partido ay malinaw na nagpapakita ng kanyang interes na malaman kung di nagawang gamutin si Old Master Watson. Ang kanyang puso ay hindi mapalagay, nilabanan niya ng husto ang tumataas na gulat na halos hindi siya magalang. Natatakot siya dun talagang makapagpapagaling kay Old Master Watson. Medyo sigurado ako. Bahagyang ngumiti bilang ganti. Talaga. Bumaba ang mukha ni Lawrence sa kanyang sinabi at ang kanyang puso ay nasa ganap na estado ng takot. Gayunpaman, idinagdag, pero hindi ako masyadong sigurado, maaari ko lang itong subukan. Binigyan ko si Melinda ng reseta ng Chinese medicine. Kailangang maligo si Old Master Watson kasama ng Chinese medicine sa loob ng kalahating oras araw-araw. Pagkatapos ng 1 o 2 buwan, saka mo lang masasaksihan ang epekto. 1 buwan o 2. Ang bagal. Ang espesyalista na nanatili para saksihan ang buong eksena ay nanunuya, nagyayabang ka, di ba? Alam mo na malapit na silang umalis sa Daxia, at kahit na hindi epektibo ang gamot sa Old Master Watson, wala ka ng kinalaman dito, at hindi na sila makakabalik sa iyo. Tama ba ako sa masamang plano mo? Gayunpaman, chuckled in return. Ang Chinese medicine ay mas matagal bago maging epektibo. Hindi ko mapigilan. Nang marinig iyon ni Lawrence hindi kumpiyansa sa pagtrato kay Old Master Watson, ang mabigat na bato sa kanyang puso ay naangat at sa wakas ay nakahinga na siya. Ang brat na ito ay dapat na nagyayabang tungkol sa kanyang medikal na kasanayan at kaalaman sa Chinese medicine, kaya tiyak na hindi niya mapagaling ang sakit ni Old Master Watson. Maraming salamat kung gayon. Nag-fist to palm si Lawrence at nagpasalamat. Umiti ng walang pakialam, bahala ka. Kami ni Old Master Watson ay nakatakdang magkita at ako ay isang tao na lahat ay tungkol sa kapalaran, kaya natural na ililigtas ko siya kung magagawa ko. Tara na. Uuwi muna kami. Matapos sabihin ang kanyang huling salita kay Lawrence, saka lumingon kina Selena at Fiona, hinihimok silang bumalik. Lahat tama. I'll see you off. Mabilis na naglakad si Lawrence at ang iba ay pumunta sa pinto at nakita sila. Ang kotse na mayat ang iba pa sa loob nito ay mabilis na umalis. Umalis na rin ang mga espesyalistang iyon. Tay, sa tingin mo kaya niya talagang gamutin ang sakit ni Lolo? Pinagpapawisan si Jayden sa takot at pag-aalala. Paano kung magtagumpay talaga siya sa pagpapagaling kay Lolo? Ang lasong ito na aking nahanap ay walang iba kundi kakaiba at kakaiba. Karamihan sa mga doktor sa mundong ito ay malamang na hindi pa ito narinig. Kaya, hindi ako naniniwala na makakahanap talaga ng panlunas ang pump. Malamig na ngumiti si Lawrence. Bukas ang araw ng kalakalan.
Wala nang mas mahalaga kaysa doon. Pag-uusapan natin ito pagkatapos bukas. Kabanata 808. Tagabi ng araw na iyon, sa wakas ay may naramdamang kakaiba ang mga lalaki ng Green Sky Hall. Master, may masamang balita ako. 3 sa ating mga elit ang nawawala. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nagharap kay Hector Zaborowski at nagulat na nakakunot ang kanyang noo. At nakatanggap ako ng isa pang balita na hindi kalayuan sa residence, mayroong 3 lalaki na kumukuha ng mga larawan, nahuli at napatay. Malaki ang hinala kung mga tauhan natin ang 3 iyon. At nabangga nila ang ampon at pinatay nito, ano sa tingin mo? Ano? Dapat tayo si Hector mula sa kanyang upuan matapos marinig ang nakakagulat na balita. Anong nangyayari sa mga lalaking ito? Ilang beses ko na silang sinabihan na bantayan at mag-ingat na huwag mahuli sa kanya. Ano ngayon? Tinusubukang ipakita ang kanilang katapangan sa pamamagitan ng paggawa ng pelikula sa mga batang babae na malapit tirahan. Hindi ba sila naghahanap ng kamatayan? Mapurol at dumilim ang mukha ng nasa katanghaliang gulang. Nagtanong siya sa nag-aalalang tono, Master Zaborowski, ang punk na iyon ay mainitin ang ulo at pabigla-bigla. Pinatay niya ang ating mga tauhan ng walang pag-iisip, halata naman na wala tayo sa paningin niya. Huminto siya saglit bago nagpatuloy. Hindi ako nag-aalala sa 3 lalaking napatay sa halip ang ikinabahala ko ay ang punk ay darating sa atin tulad noong nakaraan. Nangako ka na hindi mo na itutuloy ang gawaing ito. At ngayon nalaman niya na ginagawa pa rin namin ito, natatakot ako na hindi niya tayo pakakawalan sa pagkakataong ito. Kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Hector nang hindi sinasadya. Ipunin mo lahat ng elite fighters dito. Kailangan natin siyang pigilan sa pagpunta sa ating bulwagan. Higit pa rito, pupunta ako sa aking nakatatandang kapatid at hihingi ng ilang mahuhusay na manlalaban mula sa Kingston Hall upang manatiling bantay dito. Sasabihin ko na lang sa kanya na kulang tayo sa manpower this couple of days. Nakahinga ng maluwag ang nasa katanghaliang gulang na lalaki nang marinig ang plano ni Master Zaborowski. Magandang ideya yan. Kung makakakuha tayo ng ilang top-notch hitmen mula sa Kingston Hall, mahusay iyon. Pagkatapos ng lahat, ang Kingston Hall ay umupo ng isang grupo ng mga mahuhusay na mandirigma, at sila ay hindi kailanman nagkukulang ng lakas tao. We really have to guard against the crazy brat. Sabihin mo rin sa ating mga tauhan, dapat nilang baguhin ang kanilang lokasyon kung gusto nilang ipagpatuloy ang paggawa ng pelikula ng palihim. Lahat tama. Pwede ka nang umalis. Tinenyasan ni Hector ang medyo may edad na lalaki na umalis. Narito na ang big boss mula sa Amerika, at makikipagpalit tayo sa kanila bukas ng gabi. Hindi tayo maaaring magkaroon ng anumang slip-up sa puntong ito. Tagabi. Pagkatapos bumalik sa bahay, tinawagan niya sila na ng palihim. Inihiling sa kanya na bantayan si Queenie ang bawat galaw ng pamilyang Watson, at agad na magulat sa kanya sa sandaling umalis sa tirahan ng marami sa mga Watsons. Napasigaw si Queenie sa tuwa na halos maparalisa siya sa kaligayahan ng maunawaan niya iyon, ang Supreme Warrior ay personal na nagbigay sa kanya ng gawain. Isa itong karangalan sa kanya. Bukod dito, inutusan sila ng Supreme Warrior na sumama sa kanya sa eksena para magpainit. Natatakot siya na baka may mga isda na nakalusot sa lambat, nakatakas, dahil maraming tao ang dadalhin ng magkabilang panig. Dumating ang susunod na araw, sa kabilang banda, may tiyagang naghihintay ng balita. Gabi na, halos alas 9 na, nakatanggap siya ng tawag mula kay Queenie, na nagpaalam sa kanya na umalis na ang mga tauhan ng Watson sa lugar, at mukhang may balak silang mag-out of town. Inutusan si Queenie na bumubuntot sa kanila at ipaalam sa kanya ang kanilang paggalaw sa lahat ng oras. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan siya kay Lana pagkatapos at pareho silang nagtungo sa labas ng lungsod ng magkasama. Sa isang abandonadong pabrika na hindi kalayuan sa lungsod, maraming elite mula sa Green Sky Hall ang nakabantay at tahimik na naghihintay dito. Maliban kay Hector Zaborowski mula sa Green Sky Hall, mayroong higit sa 400 katao sa pabrika, ilang top-notch hitmen, at ang iba ay ilang malalakas na upper range fighters. Lahat sila ay nagtipon dito ngayong gabi.
Sa likod nila ay isang grupo ng mga batang babae at bawat isa sa kanila ay napakaganda at kaakit-akit. Ang mga babaeng ito, mga 100 sa kanila, ay nakayuko sa lupa sa takot. Nanginginig ang kanilang katawan sa takot at wala ni isa sa kanila ang nangahas na gumalaw kahit 1 pulgada. Maganda ang kalidad ng batch na ito ng mga babae. Ang mga tao ng Amerika ay tunay na maswerte sa oras na ito, maaari nilang tangkilikin ang magagandang kalidad na kababaihan. Umiti ng matamlay si Elder Ward. Sa kamay niya, may flash drive. Sa pagkakataong ito, kailangan nating bayaran sila ng hindi bababa sa 150 milyon, mas mababa sa halagang iyon ay hindi-hindi. Ang aming mga kababaihan kasama ng mga larawang ito na kinuha namin, dapat itong nagkakahalaga ng hindi bababa sa 150 milyon. Mapait na umungol si Elder Castellano. Nakasandal siya sa kanyang tungkod gaya ng dati. Siyempre, 2 malalaking lalaki sa likod ni Elder Castellano ang tumawa ng malakas. Nakangiting sabi ng isa sa kanila, sa kasamaang palad, sa pagkakataong ito ay maikli na ang oras ng kalakalan. Kung hindi, may ilang mga hot chicks dito na talagang gusto kong matikman. Sa oras na ito, dumating si Lawrence, ang Panginoon ng pamilyang Watson kasama ang kanyang anak na si Jaden sa abandonadong pabrika. Nasa likuran nila ang daan-daang mga tauhan nila. Haha! Ang tagal nating hindi nagkita. Kabanata 809. Si Elder Ward ay natawa ng hindi kapanipaniwala habang nakaharap sa kabilang partido. Tama ka, matagal na. At nabalitaan ko na sa pagkakataong ito, mayroon kang magandang kalidad na mga bagay. Hayaan mong tingnan ko ng mabuti. Umiti naman si Lawrence bilang ganti. Maganda talaga ang quality. At ngayon, ang ganitong kalidad ng mga bata at magagandang babae ay talagang hindi na madaling mahanap. Ang ilan sa atin ay pumunta pa nga sa ibang mga lungsod para makuha sila. Si Elder Ward ay muling tumawa at nagpatuloy, tingnan mong mabuti sa pagkakataong ito. Ang ilan sa kanila ay kasing ganda ng mga beauty queen sa mga beauty contest na iyon at maaari kang kumita ng malaki mula sa kanila. Kaya, sa pagkakataong ito ay sinabi ng ating guro na ang presyo ng kalakalan ay kailangang tumaas, hindi bababa sa 150 milyon para sa batch ng mga kalakal na ito. Ano? Ito ay palaging nasa 100 milyon o 110 milyon. Masyado na kayong nagtatanong this time. Dumungkot at dumilim ang mukha ni Lawrence. Hindi. Hindi naman masyado. Naniniwala ako na ang perang dadalhin ng mga babaeng ito sa iyo ay higit sa 10 beses ng 150 milyon. Si Elder Ward, sa kabilang banda, ay natawa sa sinabi ni Lawrence. Paano ang tungkol sa 130 milyong dolyar? Tinutulan ni Lawrence ang isang presyo matapos pag-isipan ang bagay na iyon. Wow! Boss Watson, kailangan ba? Dapat mong taasan ang presyo sa 10 bilyon dahil ikaw ay mayaman. Isang pamilyar na boses ang umalingaw mula sa kung saan sa oras na ito. Mula sa pintuan na hindi kalayuan sa karamihan, lumabas ang isang silhouette, puti. What the hell? Sino itong F-sucker na ito? Hindi ba't may ilang mga bantay sa labas? Nakakabinging bulalas ng isa sa mga bodyguard ng pamilya Watson. Ang mga bantay. Siyempre, kasama na nila ngayon ang Grim Reaper. Nagkibit balikat na walang pakialam. Maya-maya, 2 pang silhouette sa likod lumabas mula sa dilim, dahan-dahang lumilitaw sa mga mata ng karamihan. Ano? Hindi pwede. Tilana. Ang Diyosa ng digmaan. At isa pa, siya daw ang reyna ng digmaan. Napabuntong hininga si Elder Castellano mula sa Green Sky Hall at nalaglag ang panga sa lupa nang humarap sa kanya ang 2 babae. Ang biglaang pagdating yun ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso at nababalot sa kanyang mukha ang mga pag-aalala. Gayunpaman, ang napakaraming bilang ng mga mahuhusay na mandirigma mula sa Watsons at sa kanilang panig ay parang isang putok sa braso, pinalakas nito ang pagtitiwala sa kanya. Bukod pa rito, pumiram ang Green Sky Hall ng 3 nangungunang killer mula sa Kingston Hall. Sa makatuwid, sa kanyang pananaw, hindi ito dapat mag-post ng anumang problema sa pagpatay. Gayunpaman, ang nawala sa kanyang kalkulasyon ay ang pagdating ng Diyosa ng digmaan at reyna ng digmaan. Hell no.
Tinabi mo bang nandito ang Diyosa ng digmaan at ang Reyna ng digmaan? Labis na takot si Lawrence mula sa pamilyang Watson kaya namula agad ang kanyang mukha. Hindi siya natatakot ngunit ang pagdating ng dalawang babaeng ito ay halos basa na ang kanyang pantalon. Bagamat nagdala sila ng mga bundok ng magagaling na mandirigma. Hindi sila natakot kahit na dumating ang isang hari ng digmaan ngunit upang harapin ang Diyosa ng digmaan na hindi nila kilala sa kanyang husay sa pakikipaglaban, sila ay natakot hanggang sa mamatay. Pagkatapos ng lahat, hindi pa sila nakipaglaban sa isang tulad Diyos na paghiral tulad ni Lana, kahit na ang mga mandirigma na mayroon sila ay kabilang sa mga nangungunang sa mundo. Master Watson, ikaw ang naglantad sa iyong kinaroroonan at iginuhit sila dito, tama ba? Ang mga mukha ni Elder Castellano at ng iba pa ay lumubog at napuruhan habang nagsasalita siya sa malamig na boses. Kabanata 810. Ako. Siguradong hindi ako yon. Sa tingin ko, kayo ang naglantad sa kinaroroonan ninyo. Umikot ang galit sa loob ni Lawrence habang tumatahol siya sa mga tao mula sa Green Sky Hall. Matagal na kayong nakatira sa Eastfield. Malamang na ang mga tao ninyo ay napakawalang ingat kaya na-expose ninyo ang lokasyon. Nagpalitan ng tingin sina Elder Ward at Elder Castellano, pareho silang nakonsensya sa kanilang mga puso. Pagkatapos ng lahat, binalaan na sila ng Mohurf Sacker noon tungkol sa kanilang maruming gawa. Kaya lang nangako ang kanilang guro na hindi na niya gagawin ang ganoong gawain ngunit nagbigay pa rin siya ng utos na ipagpatuloy ang maruruming pangangalakal na ito sa ilalim ng lupa. Bukod dito, pinatay niya ang 3 sa kanilang mga tauhan 3 araw na ang nakakaraan. Akala nila noong una ay sisingilan ng taong ito sa Green Sky Hall at tuturuan sila ng leksyon. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na malalaman niya ang kanilang trabaho ngayong gabi at talagang pumunta dito. Sa tingin ko ay ikaw. Ang aming lokasyon ng pangangalakal ay hindi pa naihayag noon, paano ba naman hahanapin mo ba kami this time? Walang ganoong coincidence. Isang lalaki mula sa Green Sky Hall ang humarap sa Watsons at malamig na ngumuso. Tumanggi rin silang sisihin. Nagpalitan ng mga mapanlinlang na tingin sina Lawrence at Jaden, sila ay puno ng pagkakasala. Pagkatapos ng lahat, nagkita sila ng kagabi at sino ang nakakaalam malalaman ang kanilang kinaroroonan at nagdala ng isang Diyos ng digmaan at isang hari ng digmaan. Sa loob-loob ng kanilang puso, alam nilang sila ang naglantad sa lokasyon na humantong sa kasalukuyang sitwasyon. Wow! Pinaka-nakakatuwang palabas na drama na nasaksihan ko. Sa tingin mo ba ito na ang oras para pag-usapan ito? Sa kabilang banda, ngumisi ng malalamig. Hindi mahalaga kung sino ang nag-expose ng lokasyon, hindi na importante ngayon. Ang Grim Reaper ay darating sa inyong lahat. Sino ka? Bakit ka lumalaban sa amin? Isang malamig na mukha ang nakaplaster kay Lawrence habang nagpupuri isang masamang titig. Anong sinabi ko? Hindi na mahalaga, di ba? Nandito ang Diyosa ng digmaan sa akin ngayong gabi. Nangangahulugan din na ngayong gabi ang huling gabi mo sa mundo. Patayin silang lahat. Iwinagayway ang kanyang kamay, nagpapadala ng mga order kina Lana at Queenie. Sa wakas ay nalaman na nina Elder Ward at Elder Castellano kung ano ang tunay na takot. Laking gulat nila sa nakitang nasa harapan nila, ay talagang sumigaw sa Diyosa ng digmaan, tsaka siya ang nagutos na pumatay. Hindi ba ito nangangahulugan na ang Diyosa ng digmaan ay nakinig sa kanya? Buwisit. Kakalabanin natin sila. 3 lang sila, hindi ako naniniwala na sa dami natin, hindi natin sila matatalo. Si Elder Ward ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang siya ay sumigaw sa kanyang mga tauhan. Isang malaki at matipunong lalaki na hiniram sa Kingston Hall na tumingkayad sa lupa at nakatapak sa lupa na parang sumo. Isang malalim na hukay ang nabuo sa lupa, ang malaking tao ay gumawa ng isang malaking hukay sa pamamagitan lamang ng isang stump. Nakatayo na ulit siya at puno ng galit ang mga mata niya. Pagkatapos ay sumipa siya pabalik, tumalon patungo sa bilis ng liwanag. Pumunta ka sa impyerno, Mohurf Sacker. Ang malaking tao ay nagpakawala ng isang matalim na huff sa kanyang bald kamao, siya ay sinugod patungong direksyon ni. Nakakatakot ang eksena. Napakabilis. Siya ay may bilis ng isang hari ng digmaan, sa palagay ko.
Nagulat siya sa bilis din ng malaking lalaki. Hindi niya inaasahan ng isang elite mula sa Kingston Hall na magiging ganito kalakas at kakilakilabot. Kung hindi ang kalaban nitong malaking tao ngunit ang iba, tiyak na hindi sila kapantay sa kanya. Gayunpaman, kinuyam ng mariin ang kamao at bumangga sa kamao ng kabilang partido. Ang mabangis na pag-atake ng malaking tao ay biglang napawi at siya ay napaatras ng ilang metro, na nagpatamba sa kung sino man sa likod ng malaking tao na umaakay patungo sa. Natigil lang ang kanyang momentum matapos matamba ang 12 ng mga lalaki. Ang malaking tao ay bumulwak ng isang subaw ng dugo, natatakpan ng kulay pula na likido ang kanyang philtrum at namuti ang kanyang mukha. At ang mga lalaking itinumba niya ay nasugatan din. Ang ilan sa kanila ay tumalsik ng dugo tulad ng malaking tao at bumaba. What the f***? Gaano siya kalakas? Si Elder Castellano ay nabigitan sa pangamba na ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Kawakas ay tumama sa mukha niya ang realization, noong huling pagkakataon tiyak na hindi niya ginamit ang kanyang buong lakas noong nakikipag-away siya sa kanya. Masyadong makapangyarihan ang lalaking ito, hindi siya ang Grim Reaper kung tutuusin. Sa kabilang panig, sina Lana at Queenie ay parang mga lobo na nangangaso sa kawan ng mga tupa, mabangis, matulin, at tiyak. Agad na namatay ang mga nataman ng mga ito nang hindi narehistro ang nangyari. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.